Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Hello, hello, hello! Good morning, good afternoon, good evening. Wherever you are in God's green earth. At maraming po salamat sa inyong pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to subscribe sa ating pong Coach Jared live YouTube channel. Wait lang. Ayan. Kalimutan ko yung ilaw ko. Ayan. Coach Jared live YouTube channel sa ating pong Facebook page. Tambayan ng mga Coacheros. At meron din po tayong second channel, Coach Jared Highlights, kung saan po natin nilalagay yung ating tawag dito, yung ating The Big V na episodes sa Radyo Pilipinas, 738 sa AM band, Channel 3 sa TV Plus at Channel 4, Channel 45 to 49 sa sa Affordabox, GMA Affordabox. Ayan na nga mga kababayan. So ito ngayon ang ating pag-uusapan, doon pa rin ho tayo sa flood control. Dahil mainit na mainit po kasi yung issue talaga na yan. At ito ho kasi mga kababayan, talagang it really cuts to the core of corruption dito ho sa ating bansa. Oo. At mga kababayan, ito nga, meron ho kasing komento, lalo-lalo na ang mga DDEBs. Meron ho silang comment dito sa flood control program na to. At parang parang this is orchestrated, no? Parang in-orchestrate nila ngayon. At ito na ngayon na ikinakalat nila sa social media. Oo. Pero ang ang ating itatopic mga kababayan yung isa sa mga anak ni Rodrigo Duterte. Mga kababayan, kung hindi niyo pa po nababalitaan, si Baste Duterte nasa dahig na today. Oo. So yung tatlong magkakapatid na Duterte lahat wala sa Pilipinas. Lahat sila ay nasa dahig. Si Pulong, si Sara, tsaka si Baste. Oo. Ang swerte-swerte ng mga taga Davao. May tumutulong talaga sa inyo. Meron kayong leader dyan talaga sa Davao. Mga walang kwenta nga lang. Ayan na nga. So, nasa dahig siya ngayon. Dumating siya, ano mas ba itong binalita? 8:36 p.m. So, dumating siya around that time. At nandoon ho lahat. Si Sara Duterte, si Pulong nandoon, tsaka si Kitty nandoon sa dahig. Oo. Yan daw ay base sa kahilingan daw ng dating Pangulo na kapag bumisita raw sila, sama-sama daw sila. Oo. Oo. Wala talagang pakialam sa bansa to si Rodrigo Duterte. Importante sa kanya, happy siya. But anyway, mga kababayan, meron ho kasi mga komento itong si Baste Duterte. Tungkol sa flood control program dito sa korupsyon na nilalabanan ngayon ni PBBM sa flood control. Ito yung kanyang komento, mga kababayan. Pagtiyagaan lang ho natin mga 5 minutes, pero ito ho yun. Pagpanoorin na ho natin. Mayor, good afternoon. Wait lang. May bago tayo. Salamat po sa update kay Tatay Digong sa araw nito. Your comment po, Mayor, ongoing tungkol po sa ongoing investigation sa flood control projects. So anong basa ninyo dito, sir? Sa tingin po ba natin mapapanagot ang mga nasa likod ng katiwalaan kaugnay sa mga sabing proyekto? Alam nyo, tingin ko lang ito. Okay man, sabihin na natin. Kasi si BBM kasi, when in fact, sa chain of command, siya yung nasa taas. And for the past 3 years, he allowed that to happen. Okay. So whose responsibility is that? So ngayon, mag-e-expose siya na kunwari ng mga congressman niya na under din naman sa kanya because you're the president. Ikaw pumirma ng budget na yon. Okay. Tapos ngayon, sisisihin mo sino? Yung mga nagpasa ng ano? Bakit? In the first place, bakit mo hindi sinigurado? Kasi pinagyabang mo yan sa pangalawang zona mo na may 5,500 flood mitigation projects ka. Okay. Tapos ngayon, nagkaganon. Tapos sisisihin mo yung ibang tao. Ikaw yung presidente, you're the executive ng buong bansa. Responsibilidad mo na yun. If there is someone to blame, that will be him. Okay. Okay naman. Kung meron daw dapat sisihin, ang dapat daw sisihin ay si Bongbong Marcos doon dito sa korupsyon ng flood control. Oo. Sige, sabi niya kasi
Number one, under daw ni Bong PBBM ang mga kongresista. That is fake news, mga babayan. Fake news ho yan. Yan ho ay resulta ng kabobohan ni Pulong Duterte. Hindi ho under ni Presidente ang lehislatura. Because the legislature is a separate department ng ating bansa. Tatlo ho yan, di ba? Judiciary, executive, tsaka legislative. Oh. So, ang legislatura po, mga babayan, the legislature is not under the president. Hindi yan sa ilalim ng Pangulo. Oo. Tapos may sinasabi siya kanina na kailangan daw sisihin si Presidente dapat daw sisihin si Presidente dahil something to the effect of a command responsibility. Parang ganun. Oo. Alam nyo, mga kababayan, naiintindihan ko yung ideya ng command responsibility. Pagkakamali ng mga tao mo, falls on you dahil ikaw ang leader. Okay, sige. At may sinabi pa si Pulong na kasalanan daw ni Bongbong Marcos dahil si PBBM daw ang pumirma sa budget. Okay, sige. Wala namang problema dyan. Pero may tanong lang ako kay Pulong. Kung makakarating man sa kanya itong video na to, may tanong ako sa kanya. So, ibig sabihin, nung yung tatay niya, nakitaan ng 332 billion pesos na flood fund scam, dapat sisihin natin yung tatay niya. By virtue of command responsibility. Pinirmahan niya yung batas eh. By the way, this is in 2019 O yan, January 4, 2019. Ang 2019 ay papasok sa date kung saan si Rodrigo Duterte ang Pangulo, unfortunately. So, nung nakitaan ang DPWH ng 332 billion na scam sa flood control, di kasalanan din pala ni Rodrigo Duterte. Hindi kasi niya chinek eh. Kasalanan niya yun. Also, may sinabi rin ito si Basti Duterte. Sabi niya, bakit daw hindi raw pwedeng sisihin ni President Bongbong Marcos ang ibang tao dahil siya raw ay ang presidente, bakit daw hindi niya chinek yung 5,000 na mga flood control projects na nandiyan daw na inireport niya sa kanyang ikalawang SONA. Okay, sige. Meron tayong ilang araw sa isang taon, 365. Kahit araw-arawin ni Presidente mag-check ng flood control program, ng flood control infrastructure. Kulang pang isang taon para sa 5,000. Babiyahe ka pa. Oo. Alam nyo, mga kababayan, kaya nga meron tayong konsepto ng mga secretaries, cabinet members. Oo. Ang cabinet members, mga kababayan, sila po ang representante ng Pangulo sa kanilang iba't ibang mga departamento. At ang representante po ng Pangulo sa Department of Public Works and Highways ay si Secretary Bonoan. Bonoan pala. Secretary Bonoan. So, ibig sabihin, mga kababayan, kung meron mang nagkulang sa pag-check ng flood control infrastructure, hindi ho si Presidente yun. Yan ho ay si Secretary Bonoan. Trabaho niya i-audit yung trabaho ng ng kanyang ahensya eh. Bakit di niya in-audit? Di ba? But that goes beyond the point. Kasi mga kababayan, ibabalik lang din natin yung kwentuhan sa sinabi ni Pulong Duterte na si Bongbong Marcos daw ang pumirma, si Presidente daw ang pumirma sa ating national budget at siya rin daw pumirma ng flood control budget in a flood control construction project budget, dapat daw siya isisihin. Alam nyo, mga kababayan, isa po yan sa mga kabobohan na ikinakalat ngayon ng mga DDS. That's a very, very recent idea. Alam nyo kung bakit? Kasi alam nyo, kung krimen, kung korupsyon ang pagpirma ng budget,
eh di lahat ng presidente na-impeach. Mm. Lahat ng presidente ay na-impeach or mai-impeach. Bakit? Mga kababayan, every year pinipirmahan ng presidente ang budget eh. Every year pinipirmahan ng presidente ang General Appropriations Bill. Oo. Ito kasi itong si Baste Duterte, parang hindi pa ho niya naririnig ang konsepto ng presumption of regularity. Presumption of regularity. Ano ang ibig sabihin ng presumption of regularity? Na sa lahat ho ng gagawin ng gobyerno, until it is proven that there is a violation of the rules, the law, and the procedure, ang assumption po, ang ating iisipin ay tama ang pagkakaproseso. That is what you mean when you say there is presumption of regularity. Hanggat hindi ho napapatunayan, hanggat wala hong habla, hanggat wala hong complaint na ilalabas tungkol sa potential o alleged corruption ang ibinibintang na katiwalian ng gobyerno, iisipin lang ho ng presidente, kahit sinong presidente ho yan, kahit di si Presidente Bongbong Marcos, iisipin lamang ho niya na ang bill, ang General Appropriations Bill, dumaan sa tamang proseso. Wala hong mali doon. Okay, hindi ho krimen yun. Hindi ho krimen ang pag-alat ng budget. Alam niyo ho kung ano ang krimen? Yung pag-move, yung paglilipat ng budget from one line item to another, o ang tawag dito, malversation of public funds. O, krimen yun. Ito pang isa. Yung paggastos mo ng budget sa mga bagay na nakalista doon. Nakalista. Naglaga ka ng budget, kumubra ka ng budget, nakalista sa batas. Pero, hindi mo ginamit ng tama. Oo. Ang tawag doon, plunder. Yung pag nagnakaw ka ng pera sa kaba ng bayan. Plunder ho yun, guys. May minimum ho yun. May minimum threshold ho yun. Oo. Ang threshold po, mga kababayan, para sumipa ang plunder sa Pilipinas ay 50 million. So kung ikaw ay kumubra ng 50 million pesos sa ating bansa, sa kaba ng bayan, at wala kang naipakitang proyekto o wala kang naipakitang mga resulta ng paggastos or proyekto, completed projects, ang tawag doon ay plunder. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Bibigyan ko kayo ng halimbawa, mga kababayan. Ito ho, ang pinaka-best example ng plunder. Si Pulong Duterte ay kumuha ng budget na nagkakahalagang 51 billion pesos. 51 billion pesos sa loob ng 3 taon. Ito ho ang breakdown niyan, mga kababayan. Ano ang breakdown niyan? Noong 2020, kumuha siya ng 13 billion 745,650,000. Noong 2021, 25 billion 34,643,000. Noong 2022, 13 billion 48,889,000. Mga kababayan, ito po, baka magtataka kayo, bakit bilang ko billion parang million lang yata to, no? Parang 13 million lang, 25 million, 13 million. No. This is in billions of pesos. Oo. Kasi ang numero dito are in thousands. Ayan, no? Thousands yan, no? The value is in thousands. Oo. So, isabihin, itong last 3 digits yan ay in thousands. So, 13 billion, 745,650,000. Okay. So, ang total po niyan, mga kababayan, ay 52 billion. Let's round it up. 52 billion pesos. Okay. Ngayon, bakit ho natin nasabi na ito ay plunder? Bakit ho natin nasabi na ito ay pagnanakaw sa kaba ng bayan? Bakit? Kasi ho, si Pulong Duterte ay kumubra ng 51 billion pesos. Kinubra niya yan.
51 billion pesos or 52 billion pesos. Depende kung paano ka magbilang. 52 billion pesos. Ano nangyari? Bakit hanggang ngayon, kung totoo na na siya ay nagpatayo ng flood control infrastructure sa Davao City, bakit ang Davao City noong 2019 binabaha? Yan. 2019 yan. Lala, di ba? 2019 yan. Okay. 2020. Ito, 2025 pa nga to. Medyo bago pa to. 2025. Yan naman bayan. 2025. Partida ha. Kumobra ng 51 billion si Pulong Duterte. Ito pa. Ayan. Yan pa. Baha sa Davao City. Partida, kumubra ng 51 billion dyan si Pulong. So, ibig sabihin, mga kababayan, kung si Pulong Duterte ay kumuha ng around 52 billion pesos sa Kaban ng Bayan at hindi ni isang flood control project ay naumpisahan at natapos, anong tawag ho doon? Ay lampas-lampas ito sa 50 million pesos. Ano hong tawag dito? Ang tawag ho dito sa ginawa ni Pulong Duterte, mga kababayan, ay plunder. So, baste, huwag ka magmalinis. Dapat nga yung kuya mo nakakulong. Tuloy. Naman, kasi yung mga ibang politiko ngayon, ginagawa din nilang plataforma. Kasi maganong, nag-a-align sila, but yung kinakalaban nila are the congressmen. Why not ask, or question the president himself? Correct. Kasi dinadivert tayo dyan sa mga congressman na yan, cooking show ba? But, sino man yung responsable talaga ng lahat? Sino pumirma ng budget? At sino implementing agency? It's DPWH, that is under the president. Yes. Oo nga. Under nga ng president ng DPWH, pero wala bang sekretary ang DPWH? Ganyan siya kabobo, guys. Ganyan yung kabobo si Baste. Sisihin natin yung presidente kasi kasalanan niya to, command responsibility. Okay, sige. Ba't hindi mo muna sisihin yung ba't hindi mo muna sisihin yung secretary of DPWH? And since na-mention niya, for that matter, bakit hindi natin sisihin din ang miyembro ng Kongreso, ng lehislatura? Dahil sila yung sumulat ng batas. Again, understanding the principle of regularity or the presumption of regularity, ibig sabihin, ang Pangulo ay nagtitiwala sa isinulat ng lehislatura. Inaprubahan niya ng 300 na congressmen at 24 na senador. So, ibig sabihin, the president is trusting the wisdom of the legislature. Oo. Pero alam nyo, mga kababayan, hindi nyo rin pwedeng sisihin si BBBM. Bakit? Kasi meron siyang pinigilan na budget na umaabot, if I'm not mistaken, ng 200 billion pesos. Bakit? Yun ay mga flood control program, mga proyekto ng DPWH na hindi niya nakitaan ng sapat na dahilan. Imagine, napigilan pa. Ang nakalusot na lang ay yung kay Chis Escudero, yung 142 billion niya. Ganyang kabobo si Basti. Ang akala niya na porke Duterte ang last name niya, paniniwalaan na lang siya ng lahat ng tao. No. It does not work that way, Baste Duterte. Huwag mong gawing tanga kaming mga hampas lupa. Hindi ko kami tanga. Ikaw, posible ka pang tanga, pero hindi kami. Tuloy. Correct. Mayor, ano masasabi niyo doon sa sinabi ni ni BBM na useless? Itong mga nakikita niya.
I think yung nakikita niya useless daw yung mga, Mga proyekto. Kasing useless niya nga. Kasi pag-repair lang yun. Kasing useless niya. Maging useless talaga yan because wala kang directive eh. Dapat simula Okay. lang ng termino niya. You should have said and instructed everybody, umayos kayo. Huwag niyong galawin yung pera ng taong bayan. Okay. Kasi yan, tayo lahat, nagbabayad ng buwis, ilalagay dyan, gagawing infrastruktura, kailangan maayos, walang masisira dyan. Okay. Ano ang unang ginawa niya? Dinismantle niya yung PACC. Yan yung PACC. watchdog ng corruption. Oh. So, who's responsible na? Siya. Tanga. Bobo mo, basti. Ang bobo-bobo mo. PACC. Okay, sige. Ayan, matagal lang iniiyak ng mga DDS yan eh. Inabolish daw yung PACC, kaya raw pro-corruption si Bongbong Marcos kasi inabolish ang PACC. Okay, sige. Pag-usapan natin ngayon yan. Ito kasi yan, mga babayan. Ang PACC po ay isang commission na organize nung panahon ni Rodrigo Duterte. It's around 2017 if I'm not mistaken. At ang pinakahulihong chairman yan ay si Greco Bellica. Okay. At si Greco Bellica po, mga babayan, ikot siya ng ikot, lagi niyang sinasabi, kaya maraming korupsyon ngayon dahil tinanggal ang PACC, bla 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 bla. Okay, sige. Tingnan ngayon natin, let's fact check that. April 12, 2022. Ito po ang pinaka-latest if I'm not mistaken. Meron pa ba? Ito 2020 na to eh. Well, ito 2022. Okay. Anong sabi ng PACC? Meron daw silang proyekto, anti-corruption strategy, sabi, Oplan, check, rattle and roll. Ang baduy nyo. But anyway, eto na nga. Nakakuha daw sila ng 3,423 concerns or complaint sa mga ahensya ng gobyerno na specifically si DAR, DPWH, DA, NLRC, at DOF. Okay. So dito sa top 5 agencies na to, ang sinabi ng mga tao daw na nakapag-report sa kanila na umaabot sa 3,423, ito rin mga ahensya na to ay punong-puno ng katiwalian. Yun ang sinasabi nila. Oo. Pero tignan nyo mga kababayan out of 3,423, ilan lang ang kanilang hinuli? 1, 2, from Kaap, 3. Tatlo lang. Sa 3,000 mahigit, 3 lang ang kanilang nabigyan ng resulta. Niloloko ba kami, Greco Bellica? Hindi pala kayo effective. Niloloko ba kami, baste? Wala palang kwenta si PACC. Imagine, mga babayan. Noong panahon ng pandemic, nagkaroon ng mga reklamo tungkol sa SAP. Ito yung Social Amelioration Program, di ba? Yung namimigay ng ayuda para pambili ng grocery, etc. etc. Noong pandemic yan. Oo, nag-umpisa yun ng pandemic. Ito to, panahon to ng pandemic, October 25, 2020. Ano ang sabi? Nakakuha ang PACC ng 7,601 complaints tungkol sa corruption sa Social Amelioration Program or yung SAP. Okay. Meron bang nakulong dito? Meron bang natanggal sa posisyon? Meron ba kayong dinala sa Sandigan Bayan? Ang sagot dyan, mga kababayan, ay wala. Walang naparusahan dito, guys. Ito pa. 153 billion pesos lost to PhilHealth dysfunction in 5 years. Okay. PhilHealth naman. Okay. So, 153 billion daw ang nawala sa PhilHealth dahil sa kakorupsyon sa loob ng PhilHealth, sabi ng PACC. Okay, may napakulong ba kayo sa PhilHealth? May nadala ba kayo sa Sandigan Bayan? Wala. Ayun, walang kwenta itong PACC. Ito pa. PACC insists only ombudsman can probe elected officials. O,
November 25, 2020. Anong sinabi niya? Ay, hindi namin kayang imbestigahan ng mga mga elected officials, mga mayor, vice mayor, lahat ng binoboto natin. Barangay captain, hindi namin pwede imbestigahan yan. Ang pwede lang namin imbestigahan yung mga appointed, sa executive. So, wala nga silang silbi. Okay. Ngayon, ang sinabi ni Basti dito, isa sa mga kabubuhang sinabi niya, sino ngayon daw ang mag-iimbestiga? Dahil tinanggal daw ang PACC. Sabi ni Basti, dahil tinanggal niyo ang PACC, sino ngayon ang mag-iimbestiga? Diyan ngayon lalabas ang katangahan ni Baste Duterte kasi hindi naman nun talaga natin kailangan si PACC. Si PACC po, mga kababayan, parang binuo lamang yan para maging taga-haras at tagapaglinis ng imahe ni Rodrigo Duterte. Kasi mga kababayan, yung investigasyon po, ayan, si Trixie pa yung secretary. Alam nyo kasi mga kababayan, yung trabaho po kasi ng PACC, ang gumagawa ho talaga niyan ay si Ombudsman. Kaso nyo, mga kababayan, yung Ombudsman nung panahon ni Rodrigo Duterte, si Martires, walang kwenta. So, ang nag-iimbestiga talaga ng mga erring officials ay ang Ombudsman. Si Ombudsman, pwede na siyang mag-file ng case diretso kay Sandigan Bayan. Kapag nakabuo na siya ng kaso, nakakita siya ng probable cause, pwede siya mag-file ng kaso. Ano silbi ni PACC? Mga kababayan, ang ginagawa lang din pala ni PACC, mag-iimbestiga, tapos ire-refer kay Sandigan Bayan. Imbestiga, tapos refer kay Sandigan Bayan. Imbestiga, tapos ipapasa kay Sandigan Bayan. What the hell? Kay Sandigan Bayan, kay Ombudsman. Sorry. Hindi ho Sandigan Bayan, Ombudsman. Mag-iimbestiga, ire-refer kay Ombudsman. Mag-iimbestiga, dadalhin uli kay Ombudsman. Ano pa ngayon ang silbi nila? Wala silang silbi. Wala talaga silbi ang PACC. Oo. Kaya siya tinanggal ni President Bongbong Marcos kasi gastos lang si PACC. Kayang-kaya naman palang gawin ni Ombudsman yung trabaho ni PACC. Bakit meron pang PACC in the first place? Gastos lang yan. At ito pa, mga kababayan, sinasabi kasi nila na nag-iimbestiga raw sila katiwalian. Bakit hindi nila inimbestiga si Pulong Duterte? Sa 51 billion budget niya sa loob ng 3 taon. Baka hindi nila napansin anong panahon ng pandemic kumukubra ng gantong kalaking pera si Pulong Duterte. Isa na ibig sabihin nun, they turned the blind eye. Hindi nila pinansin ang katiwalian ng mga Duterte at mga kaalyado niya. Ang ginagawa lang ng PACC ay aatakihin ang mga kalaban ni Rodrigo Duterte. That's about it. Ito si Baste, mukhang bilib na bilib siya sa PACC. Yan, wala ka namang, maski kayo, wala nga kayong ginagawa. Pare-pareho kayo na ugali. Tropang walang resulta. Elected official na walang kwenta. Tapos sasabihin niya, isisi natin kay Presidente. Kasalanan niya Marcos. Sorry. Kasalanan niya ni Bongbong Marcos. Isisi natin sa Pangulo. Command responsibility. Di kung ganun pala ang usapan, di sana, tinanggal din yung tatay mo. Mas korap tatay mo. Ang daming korupsyon na mga kababayan nung panahon ni Rodrigo Duterte. Drama-drama lang talaga si PACC. Wala talaga siyang kwenta. Pero binibida-bida nila. Well, it's their choice. Pero mga kababayan, ito pong kalokohan ni Baste Duterte, it just remains it remains as it is. Nothing more than BS. It's nothing more than crap, actually. The usual crap that comes out of Baste Duterte's mouth. Anyway, mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo sa ating video. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you in our next live stream. Alright? Bye, everyone. See you. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali.
Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?